Nahuhuli ang Pilipinas pagdating sa internet access. Base sa pag-aaral ng United Nations, wala pang 3 sa kada 10 mga bahay sa Pilipinas ang may internet connection. Gusto raw masolusyonan yan ng gobyerno kaya naglaan ng 3 bilyong pisong pondo para sa libreng Wi-Fi. Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP? Kaya nga daw, Jessica, sa loob ng 10 taon ay magtatayo ang DICT na mahigit 100 libreng public Wi-Fi sites sa buong bansa. Pero ang DICT pinamamadali na ito, Jessica, para sumakto o sumabay sa National Broadband Program na inopurbahan na ni Pangulong Duterte. Dito sa Bernardo Park sa Quezon City madalas tumambay ang mahigit 20 taong gulang na si Jocelyn. May ikinabit kasi ang Department of Information and Communications Technology o DICT na Wi-Fi dito kamakailan bilang bahagi ng Free Wi-Fi Internet Access in Public Places project ng gobyerno. Minsan po mabagal eh. Pag lalo't marami po sila na gumagamit. Sa 50 MB lang po siya. Pag wala na. Connect na lang po ulit. Isa lang ang public park na ito sa Quezon City sa mga nabigyan na ng libreng pa-Wi-Fi ng gobyerno. At ayon sa DICT, ngayong taon, aabot daw sa mahigit 3 bilyong piso ang pondong inilaan para ipagpatuloy ang Free Public Wi-Fi project ng gobyerno. Sa ulat ng United Nations Broadband Commission for Sustainable Development noong 2016, pang-64 ang Pilipinas sa listahan ng 138 na bansa pagdating sa bilang ng mga kabahayan na may internet access. Nasa 28.3% lang na kabahayan sa Pilipinas ang may internet. Mas mataas pa sa atin halimbawa ang Jamaica, Fiji, Bhutan, Sudan, Ghana, Indonesia at Uzbekistan. At talagang napag-iwanan na tayo kung ikukumpara sa nangungunang South Korea kung saan mahigit 98% ng kabahayan ay may internet access. Kaya sa loob ng 10 taon, magtatayo daw ang gobyerno ng 100,000 free Wi-Fi sites sa mga lugar na walang internet connection. Sa mga parks, sa mga plaza, sa mga LGU areas, siguro health centers, pier, yun ang lalagyan ng free public Wi-Fi ng government. And we are targeting actually to cover all municipalities in the country. Prioridad daw ang mga probinsya. Kakabitan rin daw ng Wi-Fi internet connection ang lahat ng public schools sa bansa. Minamadali na raw ng DICT ang proseso para sumakto ito sa pagpasok ng National Broadband Program na inaprubahan na ni Pangulong Duterte. This will also help decongest and in so decongesting make possible a faster internet speed. Ayon sa DICT, ang National Broadband Program ang magsisilbing backbone ng internet connection sa bansa. Layon din ito na magkaroon ng iisang government internet network kung saan inaasahang mapapabilis ang serbisyo ng gobyerno. Pero ayon sa internet law expert na si Attorney JJ Dicini, baka mas maganda raw kung ipaubaya na lang sa private sector na bihasa at eksperto sa telco ang pagbibigay ng mga serbisyong gaya ng internet connection sa publiko, lalo pat mabilis daw na nagbabago ang teknolohiya. At Jessica, yung National Broadband Program na inoprubahan ni Pangulong Duterte ay similar in nature sa nakaraang National Broadband Program noong panahon ni dating Pangulong Arroyo na ZTE na naunsyame dahil sa mga issues ng corruption. Pero ang ginarantiya ng DICT, Jessica, ay magiging malawak daw ang kanilang pagtanggap sa mga kakausaping service providers. In fact, kausap daw nila ngayon para mag-bid ang mga service providers mula sa US, Japan at sa China. Pero ang ZTE ay welcome pa rin daw na mag-apply at mag-bid dito. Jessica? Okay, so ang mangyayari, pagsasamahin yung broadband project dapat para sa gobyerno with providing wider internet access. Pero again, yung na-point out mo nga, JP, no? Tama ba na ang gobyerno ang maglalagay ng infrastructure para dyan kesa yung private sector na baka mas efficient? Yun kasi yung classic na debate dyan kung alin ang mas mainam, kung gobyerno o private sector, di ba? Yes, pero in this case, yung National Broadband Program, gobyerno pa rin talaga, pero hahanap sila ng service provider kung sino talaga daw yung pinaka magagarantiya, yung pinakamura, pinaka-efficient, pinaka-safe sa cybersecurity threat. 77 to 200 billion pesos daw yung maximum na budget na ilalaan ng gobyerno dito. Pero sabi ng DICT, dahil may mga naitayo ng mga, kasi syempre yung
by the time, yung computation kasi yan, Jessica, medyo pinagbasihan din yung nakaraang National Broadband Program. Sa tingin nila, mas makakatipid daw ngayon yung gobyerno dahil mas marami ng mga infrastructure project na naipatayo over the years, the past years, at meron daw mga sobra-sobrang backbone, ang mga private telcos, bagay na pwede daw i-negotiate o ex-deal sa kanila. Okay. Jessica. Pero this is not going to happen within the next few years, no? It's going to take 10 years. Yun po yung timetable. So, baka pumapalakpak na kasi ang marami dyan pag nakarinig ng libreng public wifi ang marami. Manage lang muna natin yung expectation. But it's something to look forward to, no? Maraming salamat. JP Soriano,